Isa na naman pong mga pagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa uri ng anumang uri ng mga sakit, ligtas sa anumang uri ng mga taong mga aswang, kagaya nitong kay Dr. Aswang na ito, at Dr. Bayag, at dito kay Redsen na manas na dahil sira na po ang atay niyan at saka kidney, at saka dito kay Kapiso, mag-ingat po kayo dyan dahil pag nadaanan po kayo yan, parang bulldozer po yan. Mag-ingat po kayo, sana mailayo kayo dyan sa mga mangbubudol na yan, mga scammer yan. Ayan. At siyempre, hindi mawawala dito yung papasadahan ko itong mga politikong mga kawatan, mga putang ina ninyo, mga senador kayo at mga kongresista kayo, mga putang ina ninyo, magkamatay na kayong lahat ng mga putang ina ninyo. At dito naman sa mga antay-kalingap, mga antay-kalingap kayo, putang ina ninyo, magkamatay na rin kayong mga putang ina ninyo, ngayon na, now na! Ayan po. At siyempre, dito naman sa lahat ng mga subscriber ko, abas, may hug na, may kiss pa, at nandoon yung aking pagbibitaw ng napakahalagang pagmamahal sa inyo. So, kayong lahat ng mga subscriber ko ay swertihin na nawa dahil mahal na mahal ko kayong lahat. Ayan po. So, speaking of mahal na mahal ay pasadahan ko lang po muna itong tatlong punto po yung gusto kong i-topic dito kay Tochang. Ayan, yung matanda po bang matandang kaya po Tochang yan dahil yung pong buhok niya, yung blondie po ba na nagpipiling Amerikana. Yan po yung si Tochang. Ano? Nagpipiling Amerikana na kaya nagpakulay ng blonde, at ganun din po yung nagpipintura po ng kilay, kasi po pag hindi niya ginuhitan yung kulay niyan, ito pong si Tochang na ito ay mukhang musang. Yan po. Pero ay babalikan po natin yan dahil gusto ko lamang pong pasalamatan kayong lahat. Ito pong mga nagko-comment na sinasabi po ninyo na sa arangkada pa lang daw ay tawang-tawa na kayo dahil tanggal lahat yung mga stress ninyo. Salamat naman po at nakakatulong tayo na para tanggalin yung mga stress ninyo, no? Pero hindi lamang po yan. Kung ikayo po sa unang salyada ko pa lang o sa pasakali ko pa lang ay tawang-tawa na kayo, panoorin nyo po hanggang gitna at maging hanggang dulo nitong video ito. Kasi kung dito sa bukana at dito pa lang sa introduction ko ay tawang-tawa na kayo, pagka nakarating kayo sa kalagitnaan nitong video ito, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi lamang kayo matatawa, maiihi pa kayo. Ayan. At kung itinuloy nyo ang panonood hanggang matapos itong video ito, sa unang arangkada, tawang-tawa na kayo. Pagka narating ninyo yung kalahati nitong video na ito, magkakandaihi na kayo. At pag narating ninyo yung pagtatapos ng video ito, magkaigit-igit naman kayo. Yan po yan. So, salamat naman po at talagang kahit papaano ay napapabata ko kayo sa pamamagitan ng inyong pagtatawa, ano? So, ayun po at salamat po. At tandaan po ninyo yung aking itinuro sa inyo na para bumata kayo, murahin nyo yung kapitbahay nyo yung palautang. Murahin din ninyo yung sa kanang kapitbahay ninyo na parautog. Murahin din ninyo yung sa unahan na bahay ninyo na ang tindi ng anghit. Murahin din ninyo itong si Kapiso, bakit kamo ang laki-laki ng ngipin mo? Dito kay Dr. Aswang na adik na ito, adik na aswang pa, murahin din ninyo yan. At mamaya ay mayroon po akong sasabihin sa inyo tungkol dyan sa adik na yan. Ganon din kay Redsen,
bago mamatay ito, kasi may sira na po ang atay niyan at saka yung kidney niyan, bago mamatay yan, mamura nyo man lang, sisiguraduhin ko sa inyo, babata kayo. Okay. So, mabalik na po tayo dito kay Tuchang. Dito po kay Tuchang, ay, sandali lang ha. Ang sinasabi po niya, tatlo po yung sinasabi sa akin na walang aral, hindi nag-aral, tapos matanda, at saka bastos. Yan po ang tatalakayin natin, itong sinasabi ni Tuchang. So, ano kaya ang uunahin natin dito yung sige, siguro doon muna tayo sa hindi nag-aral. Yun po sabi niya nitong Tuchang na ito, na kapag ka hindi na nagguhit ng kanyang kilay, ay magmumukha na pong musang yan. So, unahin po natin yung sinasabi niyang hindi ako nag-aral, matanda at bastos. So, doon tayo sa hindi nag-aral. At Tuchang, ayaw ko nang murahin ito. Ayaw ko nang murahin ito kasi nga, ikon ko na lang, balato ko na lang ito sa kanya, na hindi ko mamurahin itong putang na matanda na ito. So, balato ko lang kasi, yan po ay kung hindi ako nagkakamali sa tansya ko po dito, nakikita ko lang, baka po sa isang araw matay na yan, So, para maganda naman yung pagkamatay nito, ay hindi ko mamurahin itong putang na matanda na ito, So, doon muna tayo sa hindi nag-aral daw ko. Ganito lang yon. Pagka nag-aakusa ka, dapat mayroong paghahamon. So ngayon, kung yun ang sinasabi mo, wala akong aral, so magpakitaan kayo tayo ng diploma. With the transcript of record, yun with transcript of record, hindi lang yung basta diploma, kasi nga, baka yung diploma na ipapakita mo sa akin galing recto, At saka, pag nagpakitaan tayo ng diploma, puntahan mismo natin ang eskwelahan at i-verify natin doon kung talagang sino ang nagtapos sa atin. Okay? Ngayon, kung ikaw ay nakatapos ng isang kurso, papaano kung pakitahan kita ng 4 na diploma at 4 na transcript of record na kurso kong tinapos? Sa ano ngayon ang pandon? Ganun, 4 na kurso ang ipapakita ko sa iyo. Pag wala akong ipinakitang kurso, sa iyo itong mga kayamanan ko. Para mayroon kang pangbigay dyan sa anghit na dinidipinsahan mo. Sa iyo ang kayamanan ko. Pero, kung iisa lang naman, halimbawa natin nag-aral ka nga, at iisa lang yung diploma mong ipinakita sa akin. Total, wala ka namang pirang pampusta sa akin dahil isa kang hampas lupa at patay gutom na nagkukunwaring may pira. Kasi nag-i-sponsor ka, pero ang totoo niyan, patay gutom ka at hampas lupa. Kaya, hindi ko nahihilingin sa iyo yung pustahang pira. Kasi alam ko wala kang pira kasi nga hampas lupa ka, di ba? So ngayon, kung mayroon kang anak na kasing ganda ng mga yung mayordoma ko na nakikita ninyo dyan, pwede mong iposta yon. Huwag mong ipupusta sa akin kung kamukha mo rin lang na parang mukhang musang. Huwag mong ipupusta, hindi ako tatanggap ton. Kung ganun kagaganda sa mga mayordoma ko, kung may anak ka iposta mo, sige, tatanggapin ko at kukunan natin. Pipresyohan natin kung magkano man ang presyo ng anak mo, halimbawa. Kasi unang-una, hindi na rin kita tatanggapin kasi nga, unang-una ay amoy lupa ka na, kaya wala. At pangatlo, wala nang tatanggap sa iyo dahil para ng ampalaya yung bilat mo. Tapos yung tinggil mo, wala na, nakahapay na yung tinggil mo sa katandaan mo. Okay. Sige. Yun lang. Tanggapin mo ba itong challenge ko? Pag hindi mo natapatan yung 4 na diploma ko with 4 na transcript of record, ibig sabihin, talo ka. Di ba? Deal or no deal? Kung magkano yan, ipresyo mo sa akin. Halimbawa, kung maganda at kasing ganda ng mga mayordoma ko yung ipapusta mong anak. Okay, pipresyohan natin. Dodoblihin ko pa presyo. Ganun lang yon. Kaya minsan,
Hanggang madali lang tayo magbitaw ng salita sa totoo lang. Pero, iba ako pagkat na-challenge ako. Pinaninindigan ko, bawat salita ko, pinaninindigan ko yan. Hindi yung basta nagsasalita lang ako. Kagaya nito, sinasabi ko, ikaw to, tiyang yung bilat mo, para ng ampalaya yan at para ng guma. Parang guma ng truck. Na kapag ka tinusok mo ng screwdriver, tumatalbog yung screwdriver, ganyan kaganit yung bilat mo. At nagre-reflect yan sa mukha mo. Nagpipiling Amerikana ka, nagpapakon ka pa, nagpapa-blandi-blandi ka pa, tapos mag-guguhit ka sa kilay, nang pinipinturahan mo yung kilay mo, kasi nga, pagka wala nga yung guhit sa kilay mo, mukha kang musang. Yan yun. Tapos na tayo doon sa diploma, ha? Doon naman tayo ngayon sa sinasabi mong matanda. Bakit? Sinabi ko ba sa iyo nagpapabata-bata ba ako? Sinasabi ko ba sa iyo ganun ang edad ko? Sinasabi ko bang sa iyo na bata pa ako? Hindi ba't madalas ninyong naririnig dyan na 177 years old ko na? At proud ako na sa kabila ng ganun kahaba ng edad ko or katanda ng edad ko, ganito pa rin yung mukha ko. Makinis ini. At take note. Subaybayan nyo araw-araw itong vlog ko. Sa halip na pabata ng pabata ako hanggang sa magiging pitos ako. Ayan tayo eh. Ay ikaw, nagbabata-bataan ka, yan ang problema sa iyo, Tochang. Nagbabata-bataan ka na hindi na maikakaila sa mata ko at mata ng iba na ikaw ay isa ng ampalaya. Ayan. Pumunta ka sa palengke bukas, pumunta ka doon sa mga tindahan ng gulay, titigan mo yung ampalaya. Tapos imaginin mo yung bilat mo, ganyan-ganyan sa ampalaya. Kaya, huwag masyadong manglait. Kasi unang-una, ang sinasabi nga dito na igalang daw ang mga babae, tama. Ginagalang ko, kaya nga sinabi ko, hindi ko mumurahin itong putang na matanda na ito, di ba? Kasi nga, bonus na lang niya yan. Pabaon ko na lang yan dahil baka bukas pang kalawa mamamatay na yan. Ngayon, ano pa ba yung kwan? Sa pangatlo na tayo, doon sa sinasabi niyang bastos daw ako, bastos. Ayan. So, bastos. Ano kaya ang meaning sa kanya ng bastos? Ano kaya yon? Doon ba sa pagsasabing bilat, tinggil, yung ba ang bastos? Hindi bastos yun. Katotohanan yun. For your information. At yan nga ang hirap eh. Yung mga iba dyan, hindi mabigkas-bigkas yung tinggil, ay doon din naman pupunta. May mga sinasabing, ari. Eh anong sabihin na bilat yan? Hindi yung ari. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga subscriber ko at saka mga manonood ha. Pag pinanood nyo sa unang arangkada, matatawa kayo. Pag nakarating kayo sa kalagitnaan, maiihi na kayo. Pag nakarating pa kayo sa dulo, sigurado magkaigit-igit na kayo to. Ayan, tuloy. Yung sinasabing, ano yun? Yung bastos, ayan. Alam mo, Tochang, paliwanag ko lang sa iyo kung ano yung definition ng bastos, no? Ang pagiging bastos, ginawa yan para gamitin. Walang pagkakaiba yan sa bilat at saka utin. Ginawa ng Diyos yan, ginawa ng Diyos yung bilat at utin para yan gamitin. Okay? Hindi kagaya nitong kay sangkay na bangkay na binigyan ng utin, sa utin din niya gagamitin. Kaya pare-parehas ang ulo ninyo eh. Pare-parehas. Kay sangkay na bangkay. At saka dito kay Tochang. Pare-parehas kayo. Okay. Ito pa. Pakinggan nyo mga viewers ha. Pakinggan nyo. Kasi sasagutin ko itong matandang gago na ito. Okay.
Yung sinasabing bastos. Palagay ko, itong ganitong edad ko, na 177 years old ko, bagay pag nagsalita ng bastos. Okay? Bagay. O maging ikaw. Kasi ikaw ay nagpapanggap na 50 years old ka, pero 75 years old mo na. Kaya nga, bago ka humarap sa camera, katakot-takot na hilahan. Hilahilahin mo muna yung nakuan mo, yung pisngi mo para maunat. Baka nga pinaplansa mo pa eh. So, yun. Kung ikaw na matanda ka, sinasabi ko bagay yung mga ganong salita na sinasabi mong bastos. Ang masama nito, Tochang, kung ang magsasalita nito ay bata, kagaya ng ipinagtatanggol mo na si Anghet. Sige nga. Kabastusan ba yung sasabihin kong Anghet, lalo na kung totoo? At matanda ako, ha? Hindi ba bagay kung ganitong edad ko magsasabi ng ganon? Bastos ba yun? Hindi. Ang bastos, pagka bata ang nagsabi ng kabastusan. Kagaya nito, ha? Itong si Anghet. Sige nga. Hindi ba kabastusan na pagkatapos na iangat sa buhay nitong si Kuya Bal Santos Matubang at saka itong si Kalinga Prab, pinahiya sa tulpo. Ipinahiya sa tulpo. Ang bata niyan, ha? Sasabihin na ganito yan. Yang pamangkin mo, Kuya Bal Santos Matubang, ay manyak! Yang pamangkin mo, Kuya Bal Santos Matubang, ay manyak! Sige nga, bata. Hindi ba, bagay ba sa ganyang kabata yung magsasabing kabastusan sa matanda? I don't think so. Kung yan ay hindi kabastusan sa iyo, magsama-sama kayong mga bastos at mga may Anghet. Ito pa lang si Tochang. Kaya ganun lang ang pagdidepende dito kay Anghet, ay pare-pareho pala sila. Welcome to the club, ika nga. Pag inakataas na ang kilikili niyan, alingasaw na ang mga Anghet nitong mga bullshit ito. Ang lakas pala din ng Anghet nito si Tochang. Diba? O ngayon, alam mo na huwag nyo akong uunahan dahil mayroon akong ibabalik sa inyo, may interest pa. Tandaan ninyo yan. Mayroon akong isang organization na pinanggalingan. Yan ang training namin. Alam mo kung ano? Doon sa organisasyon namin, pagka mayroon kaming membro na pinatay or disgrasyang napatay nung sinong tao, 10 sa pamilya niya ang papatayin din namin. Yan ang organisasyon namin. Ganyan kami. Kaya sanay ako doon. Kung magbububungaan lang tayo hanggang sa doon sa gilitan ng lalamunan, ay kuwan ako dyan. Hindi mo ako mapapaatras dyan. Tochang. Yan ang organisasyon namin. Kaya malas ninyo yung sa mga membro namin ay may mapatay kayo dahil 10 sa pamilya mo ang sisiguraduhin namin babaon ka sa lupa. Ganun lang yon. Ngayon, ang tanong ko, lalo na sa inyong mga manonood, kung ganito ba katanda yung nambabastos, pero hindi naman po ako kailanman ng bastos na yung sasabihin, yung kagaya nitong pambabastos ni Redsin at saka nitong si Dr. Higop at Singhot na si Wakwak. Yung pambabastos nila doon sa sino ba yun? Si Gingging daw ba yun? Yung girlfriend ni Birador. Kailanman po hindi kayo
nakarinig sa akin yun. Yun po ang bastos. Pero yung sasabihin ko na itong si Totiang ay kulubot na parang ampalaya yung bilat nito at yung tinggil nito nakahapay na, hindi po pangbabastos yan. Una, kanin ninyo, basahin ninyo yung mga comment dyan. Gusto nito mga viewers ko, minumura ko itong mga putang na to eh. At gusto rin itong mga viewers ko na iladlad ko yung mga tinggil nitong mga matatandang ito na nagdudunong-dunungan. Kagaya nitong si Totiang na ito na kapag hindi na niya naguhitan yung kanyang kilay, ay mukha siyang ngusang. Ayan. So ngayon, mapunta tayo dito sa kwan. Sinasabi nito si Redsin na mamamatay na rin po yan. Baka bukas makalawa mamamatay na rin po yan. No? At maging ito si Dr. Wakwak, baka mamatay na rin po yan. Sa isang araw, baka mamatay na rin. Doon po sa sinasabi nila na ito raw simbahan ni Bal Santos Matubang ay kulto. So kung ito po ay kulto, di galing ka rin doon sa kulto. Yan po ang problema sa inyo. Mas masahol pa po kayo sa bastos. Dapat ikaw, Totiang, yan ang pagsabihan mong mga bastos. Itong mga animal na ito. Huwag ako. Dahil alam ko yung mga pinagsasabi ko. Ngayon, sasabihin, saan ka kumuha ng kapal ng mukha na sasabihin na lahat ng mga mag-i-sponsor dapat sa akin magdaan. Di ba? Yun ang sinasabi. Di puro pira ang putang inang to. Di ba? Kaya kayong mga sponsor, alam ko naman nag-i-sponsoran kayo para lang sumikat kayo. Kumbaga, para kayong para kayong yung bata na yung sige, kung sino yung magbibigay ng 5 piso, padididiin ko ng tuba. Ganun. Ano ba yung mga ini-sponsor ninyo? Di ba? Nag-aambag-ambagan lang kayo. Isipin nyo nga, mag-isip nga kayo. Tapos itutulong nyo lang dito. Ibibigay nyo lang dito kay Dr. Wakwak na mag-isip kayo. Tingnan nyo, sinasabi, nagpaparinig pa na 2 million, biga pa lang ng simbahan, 2 million na. Samantalang kung totoo siya nito, yan pong simbahan ay mayroon pong budget yan. Mayroong budget. Maliban na lang, kung yan ay ipinatayo mong as in, magmula sa lupa ipinatayo mo, ayan repair, may budget yan. Pumunta lang sila diyan kay dito sa pare na si Flavie Villanueva. Yan po yung adik na pare. Nakatanggap ng malita yan. So, humingi sila diyan kay Flavie Villanueva na adik na pare na yan. Yan. Pero magkukan kayo, mag-sponsor kayo diyan sa simbahan. Ay putya. Hindi kayo maliligtas yung mga ginagawa ninyo. Bagkos sa impyerno kayo pupulutin. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo sa sarili ninyo na napakarami nyong kamag-anak ang hirap na hirap sa buhay, inuuna nyo pang ipadala dito kay Dr. Aswang na ito. Napakarami nyong mga kapitbahay ang hirap na hirap sa buhay. Bakit hindi doon nyo ibigay at bakit pa ibigay nyo dito kay Dr. Adik na ito? Yun po ang gusto kong ipa-intindi sa inyo. Ngayon, kung sana may napatunayan na yan, kung mayroon man kayong dapat nabigyan ng kaunting tulong, halimbawa, dito sa Kalingap Foundation, kasi yan po ay foundation na po yan Foundation na po. At nakita nyo,
na mayroong resulta yung mga pabahay nitong kalingap. Yan, sinarab, si Kuya Bal Santos Matugang na yan. Diyan. Ngayon, kung ito lang din naman ang tatanggapan nyo ng sponsor itong si Tochang, na nagwawala na hindi lang pinasalamatan nitong alaga niyang anghit, na pareha silang may anghit, nagwawala na. O, di ba? Nagwawala na. Magkano ba ang binigay mo sa kalingap? At bakit ka nagwawala na ganyan? Mirisi sa inyo kasi mga pabida-bida kayo. Bida-bida kayo. At ngayon, ulitin ko lang po yung suggestion ko. Pero suggestion lang naman po ito. Wala po akong, hindi po ako manghihimasok sa kalingap. Pero suggestion ko lang po ito na kung magpabahay po kayo, yung may magbibigay ng sponsor na sasabihin na sa kay ganito lang ito, kay ganito lang ito, tapos patatayuan niya ng bahay, huwag na po ganun. Dapat pare-pareho na po yan. Kung magsobra man yan, gastusin doon sa ibang mga pababahayan. Pero kagaya nito, nangyari dito kay Anghit. Tingnan nyo. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos ang issue dahil sobrang sama ng loob noong mga nakasubaybay dyan. Tapos yan yung ipinagtatanggol itong si Tochang na defender daw siya. Ay putang ina ka, matanda ka, na mamamatay ka na bukas. Ay sabi ko nga pala, hindi ko mumurahin itong putang na matanda na ito. O sige, hindi na kita minura. Yung, ano to? Nakalimutan ko tuloy yung putang na matanda na ito. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Yung sasabihin mo, ikaw ang dumidipinsa dito kay Anghit. Dinidipinsahan mo pa rin. Pagkatapos niyang bastusin itong matandang Bal Santos Matubang, na itong Bal Santos Matubang ang nag-angat ng kanilang buhay at kabuhayan. Ganon din dito kay Rab na kanyang anak. Binastos nitong Anghit na ito. Yan pa rin ang pinagtatanggol mo. Tama ba yan? So, nasaan ka ngayon? So, hindi mo na ipagtatanggol yung pambabastos itong gagang ito dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Aber, nasaan ang hustisya? Tapos magkiklim ka, nakalingap ka. Walang ganyan sa kalingap. Kung kalingap ka man, pasali-sali ka lang. Isa kang malasadong kalingap. Ang sasabihin mo pa, bago lang daw ako sumulpot dyan sa kalingap. Ay, anong pakialam mo? Kung bago ako sumulpot sa kalingap, inggit ka. Ha? Dahil kayong dalawa ni Sangkay Bangkay, ganyan din sinasabi, sumulpot lang daw ako sa kalingap. Anong pakialam niyo? Kung sumulpot ako. Kisa naman, kayo na nandyan, lalo na itong bangkay na ito, na Sangkay na ito, na wala namang ginawa sa kalingap. O ikaw Tochang, magkano ba yung naiambag mo na sa kalingap? Aber, computin mo nga yung naiambag mo sa kalingap at titriplihin ko. Kung gusto mo ko, lahat kayong mga sponsor, ito lang ang hamon ko sa inyo. Sige, kausapin natin si Rab. Yung kung sino pa yung pababahayan, natural, magkwan tayo. Humarap tayo niya sa kalingap. Kung talagang mga putang inang to, mga sponsor na ito, humarap tayo kay Rab. Sabihin natin na, Kalingap Rab, baka naman pwede mo kaming bigyan ng isang project mo. Halimbawa, may pabahay. Sige. Assuming na ibinigay sa atin ni Kuya Rab yung project na yan, na isang pabahay na yan. Sige. Lahat kayong mga nagkukuhan, lahat kayong mapagkunwari kayo na nagpipiling may kwarta, kagaya nitong si Salcido na ito, na yung pala janitor lang pala itong putang nan to, nagpipiling mayaman. Ayun mga sponsor. Sige. Patayuan natin ng bahay kung ano yung ibibigay ni Rab sa atin na project. Patayuan natin ng bahay.
Kung magkano yung inyong pera, kung halimbawa mayroon kayong iambag na 100,000, bawat isa sa inyo, kung ilan man kayo, halimbawa, para makumpleto yung bahay. Kung mayroon, sa bawat individual ito, kung mayroon kayong inambag na 100,000, tatapatan ko 300,000 para makumpleto yung bahay. Oh, sige ha. Ikon nyo nga ito. Tanggapin nyo nga itong hamon ko. Kaya dito, malalaman ko rito kung sino talaga yung yung mga multo. Kagaya itong sinasabi ni Dr. Wakwak na Leo de na napaka-big sponsor niya. Nasaan ngayon? O bakit sasabihin niya na itong Kalingap pa rin ang magpapagawa doon sa bahay ni Anghet? Bakit hindi niya pagawa ngayon doon sa big sponsor niya sinasabi na si Leo de? Yan ang problema. Kaya kayong mga putang ina ninyo na mga anti-Kalingap kayo, putang ina ninyong lahat, mamatay na lang kayong mga hayop kayo. At dito naman sa mga nagkakalingap-kalingapan na nag-a-assume na kalingap kuno na wala naman itutulong kagaya nitong si Totsyang na ito, manahimik ka na lang, magpakamatay ka na lang. Total naman, talagang malapit ka ng kunin ni Lord, magpakamatay ka na lang. Ano? So, yun po ang mensahe ko sa iyo. At saka, alagaan mo mabuti yung tinggil mo kasi tumutumba na yung tinggil mo. Gitarahin mo lang. Wala nang gusto mag-gitara dyan eh. Maging si Norman, ayaw na yung gitarahin yan eh. So, gitarahin mo sarili mo para tumayo yung tinggil mo. Para hindi ka na-stress sa pag-reaction sa akin na sasabihin mong ano yun, walang aral, matanda, at saka bastos. O yun. Ganun lang. So, doon po sa mga subscriber ko, maraming salamat po at pasensya na po kayo ulit. At dahil dito, sabi ko nga po rin, huwag lang akong unahan. Sisiguraduhin ko na kapag kainunahan ako, mayroong balik. Sisingilin ko, may interest pa. Maraming salamat at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat. Swerte na walang katapusan, darating na sana sa inyo lahat. Salamat po.